Hindi bihasa sa mga bagay na paranormal o kababalaghan ang dalagitang itatago nating sa pangalang Joy. Hindi rin bukas ang kanyang third eye at wala siyang psychic abilities. Sa katunayan, may sakit pa nga itong dalagitang ito. Kaya isang malaking palaisipan kung bakit sa kanya pa humingi ng tulong ang isang kaluluwang humihingi umano ng hustisya. Ako si Ryan Eigenman. Gusto ng mga mata, alasa ng pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot, misteryo. Mahigit 2 taon nang tumigil sa pag-aaral ang 16 na taong gulang na si Joy. Dahil kasi sa kanyang karamdaman, mas madalas na siya ngayon laman ng ospital kasama ang inang si Aling Teresa. Kidney failure na kasi siya, tapos 2 years and 5 months na siyang dinadialysis. Pilit nagpapakatatag ang mag-ina, pero si Joy nagpapamalas daw ng kakaibang tapang. Simula po nung nagkasakit ako, nawala na po yung mga fears ko dun sa multo. Sa katunayan, ilang linggo na raw niyang kasakasama sa bahay ang espiritu ng isang babae. So yun, Friday po ng gabi, umuwi po kami dito katatapos lang po mag-dialysis. Bandang 1 po, tulog na po sila mama. Tapos nung ano po, nisip ko po, baka inaantok lang po ako, naalimpungatan lang po ako. Kaya po natulog na po ako. Ang inakala niyang malikmata lamang, di umano muling nagpakita sa kanya. Nakatitig lang po siya sa akin. Tapos ano po, hindi naman po siya nagsasalita. Nakikita ko po siya tuwing after ko i-dialysis kapag nagigising po ko ng madaling araw. Ayon kay Joy, maganda raw ang babaeng nagpapakita sa kanya. Pero nung una pong beses na normal siya, makikita niyo po sa kanya, kung nakikita niyo lang po, maganda po siya, may itsura po. Ngunit ang maganda at maamong mukha raw ng espiritu, naglaho nang magsimula itong magsalita. Po, yung mukha niya may crack. Parang basag po yung mukha niya na. Dito nagpakilala raw ang multo at nagpahayag ng kanyang pakay. Commonwealth, May 8, 1983, XIV 825. Maylene de la Cruz. Maylene de la Cruz. Yun nga, Maylene de la Cruz nga daw po. Tapos nagtatrabaho daw po siya sa San Juan. Isang malaking matas daw na building, malaki. And secretary daw po siya doon ng isang mataas na opisya doon sa kumpanya nila. Then sabi niya po na 28 years old po siya. Pag-uusap na ito, narinig naman ng inang si Aling Teresa. Na-aksidente. Saan ka nakatira? Sino kinakausap mo? Siya po. Pero wala akong nakikitang kausap mo. Hindi po siya nakikita. Wala akong nakikita. Ayan po siya. Ayan po siya. Sabi ko, sino ba kinakausap mo? May babae dito, laging nakabantay sa akin. Gabi-gabi, sabi. Kaya nga sabi ko, sir, isama mo na ako sa kidney. Kasi lagi ko nakikita. May kinakausap kasi siya pero wala akong nakikita. Sino kinakausap niya? Yes po. Siya. Hindi niyo po ba siya nakikita? Kasabi mo nga. Ano po ba ang trabaho niyo dati? Hindi man nakikita ni Aling Teresa ang kausap ni Joy, pinili pa rin niyang maniwala sa mga kwento ng anak. Pinaliwanag din umano ng multo ni Maylene ang sanhi ng kanyang kamatayan. Noong January 5 daw po nangyari yung aksidente sa may Commonwealth. Yung sinabi niya po, ang plate number po is 825, XIV 825. Isang beses po na
Yung iniwan po ako ng mama ko sa MKTI po. Sa wheelchair lang po ako natulog nun. Nakaupo lang po ako. Yung parang sumunod po siya sa akin doon. Pero sa panaginip ko po nagpakita. Para kay Joy, isang imbitasyon ang inaalok ni Maylene. Imbitasyong minsan na niyang naisip tanggapin. When we were outside, the door was open a bit, and I saw a girl standing here. And it was like peeping like that to us where we were standing. Pagkatapos nun, it disappeared. Bawat